in the book of Romans, chapter, just one verse, 11. Romans chapter 11 tells us, for the gifts and calling of God are without repentance. The gifts, plural yan, and the calling of God are without repentance. Tingnan natin sa Amplified Version, nakalagay dito, for God's gifts are and His call are irrevocable. Irrevocable, meaning, He never withdraws them when once they were given. Pag binigay niya na yon, hindi niya na binabawi. And He does not change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sends His call. Hindi siya nagbabago. Hindi nagpapalit ng nagdadalawang isip siya na kapag binigay niya na yun, mapatid, babawiin niya. No. Ang Diyos, mapatid, kapag binigay niya yan sa'yo na talaga yan. Amen. Hallelujah. Now, let's look at 1 Corinthians chapter 12. Let's start in verse number 4. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. If you can see this here, mapatid, nakita natin dito yung tatlong sangay, amen, ng tinatawag na paggawa, mapatid, amen, ng isang organisasyon, administration, operation, and finance. Amen. Nakalagay dyan, merong iba-ibang administration. Verse 6, meron pong iba't ibang operation sa church. At ang purpose ito is for profit. Not only literal financial profit, mapatid, but higit pa ron ang pagpapala, pakinabang natin, mapatid. Everybody say amen. Now, we are what we are today, as I often say, mapatid, because of the mercy, the grace, and the favor of our God. Amen. As a quotation, unknown, I could say, mapatid, author, said, we are what we are today because of the decisions and attitudes that we have made yesterday. Tayo ay tayo ngayon dahilan sa desisyon at ugali natin kahapon. Amen. Then it follows, we will be what we will be tomorrow and in the future because of the decisions and attitudes that we will make today. Tayo naman ay magiging kung ano tayo bukas sa hinaharap base sa kung ano magiging desisyon natin ngayon. Amen. So, as a church, we must all understand here today our position in Christ. You are not an ordinary person anymore. Hindi ka na ordinaryong nilalang sa mundo ngayon. Why? You are a child of God. That is a fact. That is a fact. Yan ay sa matibay na katotohanan. Ikaw ay anak ng Diyos. The Bible tells us, for as many as received Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that calls upon His name. Everybody said, praise the Lord. And being a son of God, ang dami niyan. Well, we often sing, we are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Purpose that we should show for the praises of Him that's called us. And the Bible tells us, no weapon formed against you shall prosper. Amen. Isaiah said it. Walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. And all those that rise up against you in judgment, you shall condemn them. At sabi ng Bible mo, this is the heritage of the servants of the Lord. Ito ang mana ng mga lingkod ng Diyos. Ano yun? Walang tinatag, walang ginawang sandata laban sa Kanya ang mananagumpay. Ito yung mana natin. Kasi bakit? Mga anak tayo ng Diyos eh. Amen. Hallelujah. And the Lord gave us power. Sabi natin, I have the power
to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Amen? Serpents, salakdan, the Bible tells us, and over all the powers of the enemy, nothing shall by any means hurt you. Luke chapter 10, verse 19 to 20 tells us, mga kapatid, that. So meron po tayong kapangyarihan. So obviously, before this is just my proposition, but obviously, we are here today, mga kapatid, dahilan sa nagbigay sa atin ng biyayang yan. Amen. Dahilan sa atin pong Panginoon. So because of that, mga kapatid, we must be, and let me preach on this subject, we must be, and this is our theme for this whole month, amen, we must be mobilizing God's gift for a better ministry. Mobilizing God's gift for a better ministry. Lord Jesus, help us, Panginoon, to fully understand what it means, Lord God, to mobilize your gifts to us, Panginoon. Hallelujah. For a better ministry, Panginoon, that you also would want, desires for us to have. At kami din po, Panginoon, hallelujah, ay makapaglingkod ng mas maayos, Panginoon, mas maganda kaysa sa amin po mga nauna ng paglilingkod, Panginoon. Lord God, we know, Panginoon, hallelujah, you are blessing us, Panginoon. You are about to bless us more, Panginoon. Hallelujah, sapagat ito po ngayong kalooban at ayun pong dalangin, Panginoon, tulungan mo po kaming maunawaan ang amin namang mga responsibilidad, Panginoon, upang, O Diyos, maging malaya ang daloy, Panginoon, ng Espiritu sa amin pong purihin ka, Panginoon. Biyayaan mo kami as we listen, Lord God, to the preaching of the word. Help your servant as well, Panginoon. You know, I am nothing without you, Panginoon. At ayun pong dalangin, take control in our midst, Panginoon. Kung nais mo pong kumilos na, Panginoon, kahit di pa tapos mangaral, Panginoon, let it be according to your will. This is your church, Lord God. Iglesia mo to, Panginoon, ang iyong kalooban ang mangyari, Panginoon, God. Hayaan mo po, Diyos, ang iyong pong Espiritu ay malayang kumilos at kumausap sa bawat sa amin, Panginoon. And we will never fail to give you back the praise and the glory. In the name of Jesus Christ, we pray. And the church said, Amen. Sige, tuloy natin palakpak na yan sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. God bless you all, mga kapatid. Kamayan mo yung apat na katabi. Makaupo na kayo. Isang nakalimutan ko kanina yung aking tubig. Bumili pa si Pastora, mga kapatid, ng tubig ko, mga kapatid, pero nakalimutan ko rin kasi nagmamadali kanina. Praise the Lord. Are you ready? Are you ready? Amen. Mobilizing God's gift for a better ministry. Sabi ko sa mga ministers, when personally when I quote or I mention gift, God's gift, it usually means, mapatid, two things. Posibleng, yung gift as a church. Mobilizing us as a church. Or, another thing is, God's gifts to us. Yung mga regalo ng Panginoon sa atin, and that is what we are about to hear today. Everyone said amen. But there must be something, mapatid, na dapat natin pong isakatuparan at gawin. Ulitin ko, walang problema sa Diyos. Can you say amen to that? Walang problema sa Diyos. Amen. Walang imposible sa Diyos. Walang problema sa Kanya. Nasa atin ang pagkukulang. Okay, I've seen a post like this, mga kapatid. Noah built the ark by faith. Okay? But he used measurements. Panampalataya, ginawa ni Noah ang arko, pero gumamit pa rin siya ng mga panukat. Kasi may eksaktong sukat na binigay ang Diyos. So ang point, mga kapatid, there is a place for rational thinking sa atin pong paglakad sa pananampalataya. It is just right for us, mga kapatid, amen, to be rational. Not all decisions should be made with blind hope. Why? If you know something, mga kapatid, kung meron kang naunawaan, dapat gawin naturally, do it. Amen, that is an act of faith as well. Now, another thing, Sarah's pregnancy. Alam natin, matanda si Sarah, and yet, kapatid, siya po'y nagbuntis. And it was a miracle. Amen. But it took 9 months, just like any other. Hindi nagbuntis siya ngayon, kinabukasan lang nanganak na. No, hindi ganun, kapatid. 9 na buwan pa rin ang tiniis ni Sarah sa mga nanay na narito. Amen. God's plans do not negate the importance of, sabihin natin, process.
Lumalagay pa rin sa proseso ang Diyos. Siya nagtalaga niyan eh. Hindi niya binabali yung kanyang ginawa. Nasa proseso pa rin, mapatid. Kaya tayo man, mapatid, hindi basta-basta agad. Ito po ay nagsimula ang church na ito 2010, mapatid, o 2019, o 2009, o 2010. Nagsimula tayo, ilang piraso pa lang kami dito. Ang dami namin experience. Yung in-repen ni Israel kanina, nandun na kami sa fourth floor. Pero before that, nandun kami sa City Hall nag-service. Malapit kami doon sa City Hall. And then, din sa may isang bahay dito sa M. De La Cruz. So, ang dami nating pinagdaanan dito, mapatid, but God is good. Amen. At dumating ngayong araw, amen, tama siya sa amin, 200 pesos binabayad namin kada service per hour yun. Per hour. So pag nakapag 5 hours, 1,000. Pag lumagpas pa, alam niyo naman tayo, lumalagpas lagi, mapatid, so ilang oras, mapatid. Pero dumating ang araw, mapatid, dumating sa araw na tayo pinagpahal ng Panginoon, ang binabayaran na nating buwan-buwan, 30,000. Ilang tao lang tayo nun. Pero nami-meet ng mga kapatiran sa church na ito, mapatid, amen, yung kulang-kulang 40,000 monthly. Mas nasa proseso tayo ng Panginoon eh. May panahon ng Panginoon. Amen. Umabot tayo ng almost 1 year and 3 months. Sabi ko nga, kung 10 months lamang, nagbayad tayong 30,000, 300,000 na yun. Wow. Sabi ko, laking pera na pala natin. Amen. Kung wala tayong binabayaran ng church, iniipon lang natin, yan, laki na sana doon, mapatid. Pero hindi eh, nasa proseso tayo eh. Nasa proseso. At alam kong may pagpapala ang Panginoon sa dulo ng proseso mo. Amen. The stone, number 3, the stone that killed Goliath might have been anointed, of course. Kasi 5 bato yung kinuha ni David, smooth stones, 5 bato, pero yung isa lang ang tumama sa ulo ni Goliath. Letter J daw yun kasi Jesus daw yun eh. Pero isang bato lang, mapatid, it must be anointed and it is of course, mapatid. But the point is, David had skills. Hindi niya basta hinagis na, no. Meron siyang kakayanan. Praktisado siya. Amen? Kaya nga nung nagsabi si Saul, sino lalaban? So sabi niya, ako po, ako yung padala mo kay Goliath. Ang bata-bata mo pa. Ngayon lalaban ka samantala, siguro mula bata pa, warrior na yan. Sabi niya, hindi mahal na hari. Ako po ay nag-aalaga ng tupa ng aking tatay, pero isang araw may leon na kukuha ng isang tupa. Anong ginawa ko? Pinatay ko yung leon sa magitan ng aking kamay. At dumating yung araw, may isang bear naman na kukuha din ng tupa. Kinalaban ko yung bear, patay. Praise the Lord. At yung higanting yan, papatayin ko rin yan sa pangalan ng Panginoon. So meron siyang skill, meron siyang talent. Amen? So huwag natin pong i-waste, huwag natin sayangin yung ating talento, mga kapatid. Gamitin natin yan sa kapurihan natin pong dakilang Diyos. Esther received a favor to become a queen. But she also bathed and prepared her appearance. Of course, naghanda rin naman siya. Yung paghanda, importante yun. Amen. Tuloy mapatid. The promised land, of course, was full of milk and honey. Land flowing with milk and honey. But they also had to plow, feed the cattle, and care for the sheep. Kahit yung promised land ay umaapaw, literal, hindi man mapatid yun, it's just a figurative speech, mapatid na umaapaw ng the land that flowed with milk and honey. Hindi naman ganun yung Canaan eh. It's just a word, a term that describes, mapatid, abundance. Ibig sabihin, yung Canaan, abundant, mayamang lugar. Yun ang ibig sabihin nun. A land flowing with milk and honey. Pero anong ginawa ng Panginoon? Sa inutusan para sila maghukay pa rin kayo, magsaka pa rin kayo, mag-alaga ng hayop. Kasi bakit? Ang tamad, sabi ng Panginoon, huwag pakainin. Ay, sorry. Layo na. Hindi kayo natawa? Nag-loading pa siguro. Praise the Lord. Kailangan pa rin natin gumawa. Amen? Amen? God is the one who created human capacity to memorize things. Meron dito, mapatid, meron pong sharp memories. Amen? Ganyan ako noon. Noon. Walang-wala na ngayon. Noon. Amen? Yun bang, may ang tawag doon? Yung pag tinignan lang, memorize agad? Ang tawag doon? Meron siyang photographic memory. Amen. So may mga ganun eh. May mga ganyan, dami. Sa mga Bible quizzers natin, buong chapter, buong book, binabasa, minememorize. So may mga ganun, mapatid. And God has given those, given siya mapatid to man. Amen. But He also told many prophets to write the message. Pero hindi naman dapat lahat kabisaduhin mo na lang.
So meron po talaga tayong parang human Bible. May mga ganon, mapatid. But still, mapatid, yung basic pa rin. Okay. Ruth received favor to marry Boaz, but the coaching of Naomi was necessary. Mahalaga pa rin, mapatid. Yung human coaching. Amen. Doon sa tao. It simply says, you need to submit and learn from someone. Still, kinakailangan pa rin nating, meron pa rin tayong panahon, mapatid, at magkaroon tayo ng humility, amen, to learn from somebody. And of course, choose those, again, the message natin in Sunday School, choose those who would influence you. Amen. Kasi bakit? Ang dami natin nakikita nakaka-influensya sa atin. Sa ayaw man natin at sa gusto, nai-influensyahan tayo. Sa internet, sa Facebook, sa YouTube, ang dami. Mapatid. So choose those na gusto mong maka-influensya sa iyo, mapatid. Amen. Minsan nga, katabi mo lang, na-influensyahan ka eh. Okay na okay, pakinig eh. So, sisikuhin ka na. Ano ba itong, may papakitang text sa'yo, may papakitang, ano ba ito sabi sa FB? Influensya, ay, nga. Nag-preaching yun. Walang ganyan. Praise the Lord, everyone. Moses could hear directly from God, but he was wearing himself out with work. Napapagod siya. Bakit? Millions ang Hudyo, amen, na pinapagpastoral ni Moses. Kaya dumating yung araw nga, mapatid, na para na siyang alam niya, mapatid, na umabot na yung stress niya. Okay? Sobra, mapatid. So, it was the wisdom of his father-in-law, kanyang biyenan, ang nagligtas sa kanya mula sa pagkamatay prematurely dahilan sa sobrang stress. Kasi anong payo, mapatid, ng kanyang father-in-law, i-delegate mo yan. Use the art of delegation. It is this wisdom, mapatid, amen, from his father-in-law, amen, advice sa kanya, mapatid ko, na look for someone, mapatid, para pangunahan ng ilang pulo-pulo na iba't ibang mga tao, iba't ibang grupo, kasi hindi mo kaya yan lahat. Amen. Amen. And that is the reason why, mapatid, we ought to follow this as well, mapatid. Okay, tuloy ko lang. Naaman, mapatid, was a mighty soldier and a friend of kings, but he acted as influenced by a Jewish maiden. Naaman, meron siya mga influensya sa mga hari, pero yung influensya ng isang bata, mapatid, maiden na Hudyo, ang nag-ano sa kanya. Bigay mapatid sa kanya ng ano. Even important people are influenced by, we call it insignificant people. Ano lang, maliliit lang naman, hindi naman kilala. But the key thing is proximity that generates influence. Maaring ikaw ay, to others, you are just insignificant. Maaring sa ibang tao, sa mga unbelievers, sa mga mayaman, wala ka lang, sino ka lang, pero pwede kang gamitin ng Panginoon upang sila po'y dalhin sa Kanya. Why? What we have, mapatid, possibly, they do not have. Yes, they have religion, but we have a relationship with the Lord. Amen. Yes, they know Him as God, but we know Him as our Father. Amen. So, kung anong meron tayo, wala sa kanila. Yes, posibleng nagkakanta. Yung kinakanta natin, kanta rin nila. Mga kinakanta ngayon, puro bago yung iba. Sinasabayan ko lang, pero hindi ko alam talaga. Mapatid, pero, amen, ibang mga grupo, ganyan din po, mapatid. But ang pinaka-importante sa atin, the Spirit moving within, mapatid, us, as we worship the Lord from our hearts. Hallelujah. So that is the generous influence. Mapatid. Last, Jerusalem had God as her protector. Listen to this. Protector ng Jerusalem, the city of God, ang Panginoon. Yet He asked the Jews to build the wall. Pinoprotektahan silang Panginoon, pero sabi niya sa mga Hudyo, magtayo pa rin kayo ng pader. That's why Nehemiah, mapatid, has done that, mapatid. It's supposed to be naalala ko tuloy, itong atin pong trip jug na ito. Hindi trip box, trip jug. Kasi sinimula lang sana dyan, dyan na tumagal. Mapatid. Pero ang ano talaga niyan, mapatid, ang name niyan, kumbaga, Project Nehemiah. Ano yan, mapatid? Ano tayong offerings, mapatid? Ang purpose nito is para sa atin pong church building. So, ang ganda ng balita kanina. Amen. Mahigit 50,000 na raw yata. Tama ba yun? Kulang. Mahigit na nga, kulang pa. Hindi, baka may dumagdag na ngayon. Amen. Kasi bakit? Kasi kinakailangan meron tayong kahit maliit na ipabibigay sa Lord, padamihin mo na lang ito, bahala ka na. Who knows? Amen. Hallelujah. Shall we worship the Lord first, mapatid, today?
Mishandling the natural world can cause hindrance to progress. And a total neglect of the spiritual world will definitely cause total failure in all areas of life. So wag nating pabayaan ang spiritual na mga bagay. Kaya lang, itong physical aspect, mga kapatid, physical life natin ay swapang. Madamot. Amen. Pagdating sa spiritual na mga bagay. Kaya, kung sino daw yung mas madalas yun sa imong pakainin, yun ang mas malakas. Amen? Asong puti, asong itim. Kung sinong mas malakas sa kanila, kung sino yung lagi mong pinakakain at tinaalagaan, yun ang mas lalakas. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaluluwa, katawan. Kung sino yung lagi mong pinapakain, mapatid, amen, yun ang mas lalakas. But still, ang Panginoon said, we must be balanced. Now, important reasons, mapatid, as in this, why nothing is working in our lives. There are times. Possibly, number one, we are wasting our potentials. Do you know meron kang potential? Alam mo bang meron kang potential? Meron kang kakayanan? Amen. Amen. Meron kang kakayanan. Kahit nga, di ba pangalan na, yung pinanganak na walang kamay, walang paa? Si Nick Bujikik. Parang gano'n. Oh, pinanganak, walang kamay, walang paa. Pero nabuhay. Ginagamit ngayon. Nangangaral, nagtuturo. Nakapag-asawa pa, may anak na yata. Amen. Praise the Lord. May nakita ko isa, lumalangoy pa eh. Wow. Sabi ko, grabe yun ah. Mapatid, kasi meron potential tayo, mapatid. We are born with potential. And most people don't use it at all. Ginagamit mo ba yung potential mo? Meron mas magaling ka kaysa sa akin. Meron kang kaya na hindi ko kaya. Yes, meron akong kaya na hindi mo kaya, pero siguradong meron ka rin na hindi ko kaya. Ganon din sa bawat isa sa atin. Meron po tayong kanya-kanyang potential na binigay ng Panginoon. Find it! Alamin mo kung ano yan, mapatid, at ipagamit mo sa atin pong Panginoon. Possibly, marami pong walang bagay na nangyayari sa atin, mapatid. Possibly kasi wala tayong aim, wala tayong goal. What is your goal sa buhay mo? Ano ba ang nais mong abutin sa buhay mo? Naalala nyo ng mga elementary pa tayo, anong gusto mo paglaki mo? Sundalo. Diba, pag batang lalaki, sundalo. Police. Praise the Lord. Pero bang gusto ko maging call center agent. Wala pa naman, hindi pa gusto. Pero, meron kang goal. At every day, patungo ka doon, mapatid. Habang patuloy mo pinagtatrabahuhan yan. Next, you have no results and time is running out. Words are empty without deeds and results. So kinakailangan meron po tayong gawin. Possibly your personality is not integrated and developed. That's why we are very much thankful kasi we have a church. We have a fellowship like this, mapatid, at tayo po ay nagtuturingan tayo dito bilang magkakapamilya at magkakapuso at ano pa nga yun? Ha? Kapatid. Puro channel ano. Kasi nade-develop tayo dito. Nade-develop tayo yung relationship natin sa isa't yung pakikiharap natin sa kapwa natin. Amen? At yung mga talento natin, pwede na ipapagamit natin sa gawain ng Panginoon. Matututo tayo at matuto habang patuloy natin ibinibigay sa Panginoon ang ating pong sarili. That's why the Lord said, I beseech you. Paul said, mapatid, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan ang magiging katampatan ninyong paglilingkod. Ibigay niyo ang buhay niyo kasi habang binibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon, idinidevelop ng Panginoon ang buhay niyo. Magugulat lang kayo, kaya mo palang gawin yan. Meron ka palang ganitong talent. Meron ka palang ganyan. Amen. Alam niyo kapatid, when I first took, amen, yung tinatawag na yung discovery, kapatid, ng talents, ng gifts, yung spiritual gifts. Ang daming 300 plus questions yata yun. At nung nakita ko yung conclusion niya, sabi ko, may ganito pala akong talent. Ayun, base yun sa sagot ko rin kasi. May ganito pala akong talent, parang hindi ko yata nararamdaman to.
Amen. Isang araw, yung ibang mga kapatid nakatake na yung gift ng test na yan. Praise the Lord. Pero makikita po natin. Everybody said, praise the Lord. Okay, sometimes kasi walang nangyayari daw sa atin because we start things but don't finish them. Sinisimulan natin ang isang bagay pero hindi natin tinatapos. Magaling lang tayo sa pagpasimula. Hindi aray. Amen. Amen. Ang galing magpasimula, hindi na tinatapos. There are times like that, mapad sa atin pong buhay. Don't worry, hindi lang kayo yun. Hindi lang kayo, mapatid. The vast majority of people are good to start, but there is something, mapatid, bad in them. They're bad at finishing it. Next, you do not invest your time. Napakahalaga ng oras natin. Amen. That's why I continuously shared or told mapatid the ministers dito sa pulpit, yung atin pong time is mahalaga. So dapat bantayan po natin pong oras. Amen. At kinakailangan talaga yung mapatid kasi napakahalaga po nito. Invest your time because it's our most valuable resource and we can invest it or just waste it. Pili ka na lang. Invest mo yung oras mo o sayangin mo yung oras mo. Ang daming oras na nasayang sa atin. Amen. Sa ito lang, mapatid, nung nag-start tayo ng church dito, 2010, simulan ilang panahon pa, at ngayon, habang as I look, mapatid, sa mga nakalipas, sabi ko, Panginoon, ang dami naming nasayang na oras. Dami namin di nagawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Because I know, mapatid, may malaking potential ang church na ito. Why? Hindi tayo ilalagay ng Diyos, mapatid, at pasisimulan ng Diyos dito sa sentro ng syudad na ito kung wala pong ganyan. I believe meron pong malaking potential ang church na ito. Yeah. Merong malaking potential. Kaya nakilala na nga tayo dito agad sa UPC, nakilala tayo. Bakit? Kapag nung wala pa pandemic, kapag General Conference sa Cuneta Astrodome, tayo agad ang unang-una na sino bang church na malapit dyan? Gift Church. Katabi lang. So halos ang daming pastor kilala tayo. At maraming pastor dito natutulog, mapatid, dito nag-stay. Amen? Sa building na ito, mapatid. At nag-care po tayo. Kaya pag minsan nakarating kami, mapatid, dito sa iba't ibang lugar, amen, sa Cebu, sa ibang lugar, bumabati sa atin, mapatid. Pastor, kamusta po? Salamat po. Ha? Sino ka ba? Sa isip ko lang, sino ba ito? Praise the Lord, praise the Lord. Pero wala, hindi maalala ko sino yun. Pero mapatid kasi ba't kilala po tayo? Kasi nga meron pong potential ang church na ito. I believe so. I believe so. Hindi po aksidenteng nandito tayo sa sentro, amen, ng syudad na ito, which is, like I used to say, secularly known as the Sin City of the Philippines, Pasay City. Ang church nandito sa gitna ng Pasay, sa gitna ng syudad ng kasalanan. Bakit kaya? Kayo sumagot, bakit kaya? Tuloy nyo na yung sagot. At yung tanong sa bakit kaya nandito ako ngayon? Kasi may potential kang pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. You don't know who you are. Possibly. Identity crisis makes you unaccomplished. See, you do not really know what you are and how you can function accordingly. So, walang nangyari. Walang nagaganap. Kasi bakit? Di mo kilala kung sino ka eh. But you are one of those chosen generations. Pinili ka ng Panginoon. Sabi sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Kaya hindi aksidente, hindi ka sinitsitan lang. No, hindi ganun. Tinawag ka, literally sa iyong pangalan. Praise the Lord. Kinausap ka ng Panginoon. And next, last month, you do not live your life, you just barely exist. Hindi ka raw namubuhay. Paano ba Tagalogin to? You don't live your life. You barely exist. Don't be afraid to live your life. Ibig sabihin, yung talagang buhay mo, hindi mo pinapamuhay, ang nangyari dyan, nabubuhay ka lang. Labo, no? You just exist. Yung bang kain, tulog, yun lang, normal. Pero meron kang potential na dapat mangyari. Praise the Lord. We are born with potentials. And it is our duty to fulfill them. Karapatan mo, kapatid, responsibilidad mo na maganap ang potential na yan, and no one can do it instead of you. Ikaw lamang. Now, mobilizing
God's gift for a better ministry. That is the purpose of it. Let me define first what to mobilize is. To mobilize is to put into movement or circulation, to assemble and make ready for war or for duty, to marshal something such as a resource or resources for action. That is definition ni Merriam-Webster. Okay, ulitin ko. To put into movement or circulation. Talagang pakilusin. Pakilusin. To assemble and make ready for war. Iayos, mapatid, at i-assemble, mapatid, at ihanda para sa pakipaglaban, pakipagdigmaan, at sa trabaho. Meron tayong gampanin. Meron tayong trabaho sa mundo. Meron tayong trabaho sa syudad na ito. Ulitin ko, hindi ka niligtas ng Diyos para lang maligtas. Disin sana, kung yun lang ang purpose, that of course, that is the primary purpose of it, mapatid, for our salvation, for us to enter the kingdom of heaven, right? Pero hindi lang yun eh. Dahil kung yun lamang, disin sana, Brad, nung ikaw ay nagsisi ng kasalanan mo, nung ikaw ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, amen? At ikaw ay napuspos ng Holy Ghost, speaking in other tongues, you are born again of the water and of the Spirit, sana pinatay ka na ng Diyos, langit ka na eh. Think about it. Kung langit lang, di sana ganun ang ginawa ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi pagtapos mo nga, mapuspos ng kanya, pagtapos mo nga na-experience yan, tingnan nyo, maya-maya lamang, kasalanan na agad ginagawa natin, di ba? Paglabas nyo nga lang minsan sa church, ito na naman yung kaaway, ito na naman yung tukso. Kaya kumakanta ka, tukso, layuan mo ako. Alam niyo yun? Lumang kanta yun eh. Hindi lalayo yan, tukso nga eh. Ikaw ang lumayo sa tukso. Hindi lalayo, tukso nga yan eh. Hindi lalayo yung tukso, ikaw ang lumayo dyan. Why? Tukso nga yan eh. Pero hindi porque tinutukso ka, nagkakasala ka. Even si Jesus Christ tinukso eh. Yeah, even si Jesus Christ tinukso. Papatid, like as we are, in all points, he is also tempted. He was also tempted like as we are. But yet, he was found without sin. Hindi siya nagkasala ni minsan. Amen. So even si Jesus Christ, natukso, tinutukso, should I say. Hindi natukso, tinutukso. Tinukso siya ni Satan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Kaya niya yun. Sabi nga ni Bishop, Pastor ko, mapatid, kung ako yun, gagawin kong tinapay yung bato. Pero, kainin mo. Sabi niya kay Satanas, sige, gagawin kong tinapay itong bato, lalo pag malaki-laki. Pero pag ginawa kong tinapay, kainin mo. At sabi ni Pastor, pag kinain niya na, gagawin ko limbato sa tiyan niya. Pero hindi, matino ang Diyos. It's just a joke. Amen. Sabi nga ni Pastor, sabi niya, naalala ko rin mga kapatid, di ba nung nakapako siya sa krus? Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan. Sabi nga ni, sino ba? Si Hestas ba yun? Si Barabas. Sino kasama niya, katabi niya, mapatid? Kung ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan, sama mo na ako. Di ba? Sabi ni Pastor, kung ako yun, bababa ako, sasampalin ko sila. Tapos aakyat uli ako. O ngayon, ano masabi niyo? Buti na lang, hindi ang Diyos yung utak natin, hindi niya utak. Alam niya kung anong dapat niyang gawin, mapatid. Amen. 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 Praise God. So we are born, we are born with potentials and it is our responsibility to fulfill it. Mapatid, amen. We must assemble and make ready for war because we are at war. Nasa digmaan tayo ngayon. Yeah, a battle between the spirit, amen, and the flesh. Spiritual war, where we wrestle, the Bible tells us, we wrestle not against flesh or blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Therefore, Paul said, therefore, put on the whole armor of God, that ye may be able to withstand and to stand, amen, against the wiles of the enemy. We must put on the armor of God. Amen. Ano yung baluting nakasuot sa'yo ngayon? Praise the Lord. Okay. To marshal something as a resource for action. Mobilize, it means to act.
Meron talaga tayong gagawin. Not just magsayang lang oras na pagtapos ng church. Wala, uwi na agad. Yung, no, kinakailangan mo yung ganun. To organize or prepare something such as a group of people for a purpose. Amen. We have a purpose. Do you know what it is? But there are 5 major purposes sa church, pero hindi lang sa personal life natin as well, mapatid. First, mapatid, is worship. Next is fellowship. Next, third, mapatid, is discipleship. Fourth, mapatid, is what? Ministry or service. And last is evangelism. That is our 5 major purposes sa church na ito. Kaya nga sa church na ito, every week, we focus on a purpose. And every first Sunday, ang focus natin is fellowship. Kaya nga may family day tayo. Amen. Pero it's on my heart, mapatid, that sa last Sunday natin, every fourth Sunday before, mapatid, para sa information ng iba, before, ang nagpapasimula pa lang mo dito, kapag fourth Sunday, wala kami sa church. Doon kami sa labas, sa palengke kami, yung isang, may ano doon, merong parang, tawag doon, yung primary school, school ng babata, daycare yun. May daycare sa may palengke ng Libertad. Ginagamit namin, nirerentahan namin. Doon kami nagsiservice kasi bakit? Mag-evangelism muna kami sa paligid. Magbibigay ng tracts, mag-evangelism. Lumalabas kami, mapatid, every fourth Sunday. Kasi missions ang focus eh. Evangelism ang focus. Sabi ko, parang magandang gawin din ulit natin yan. Sabi ko sa ministers, mapatid. Amen, let's just pray. Pero pwede rin naman na magkaroon ng tayo ng indoor crusade. Every fourth Sunday. Anong ibig sabihin nun? Dito natin naakayin yung mga bisita natin. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Purpose. A community or a church mobilization can also empower people by giving them a voice and the opportunity to actively participate in making change a reality. So, magkaroon kayo ng boses, magkaroon kayo ng pagkakataon, saan sa mapatid, para magkaroon ng oportunidad tayo, mapatid, para makapag-participate sa pagbabago. Being able to share resources also helps facilitate more effective solutions and prevents overlap between organizations and their goals. So, God has given us potentials. Amen. That is the truth. We just have to see it, work for it, achieve it, and it will be all for His glory. Meron tayong gampanin. Amen. Everything, sabi ni Jack Canfield, everything you want is out there waiting for you to ask. Nag-aantay lang ng nahingin mo. Everything you want also wants you. But you have to take an action to get it. Hindi mo yan mararating kung hindi mo pupuntahan. Yeah. Hindi mo yan maabot kung hindi mo gagawin. Praise God. Don't wait, sabi ni May Manin Morrissey, don't wait for something big to occur. Biglang mangyayari na lang yun. No? Start where you are with what you have. Simulan mo kung nasaan ka at kung anong meron ka. And that will always lead you into something greater. Yan ang magdadala sa iyo sa mas malaking bagay, mapatid. Huwag ka nalang mangarap. Yes, milagro nga po eh. O nga, may panahon na ganoon. Pero may proseso ang Diyos. Alam mo, sa patingin nyo, yung pinapag-pray natin na ilang ngayon, 500 seating capacity church sanctuary na air-conditioned, carpeted, di ba? Ba nagpipray tayo ganoon? Ano, babagsak na lang mula sa langit? Eh, milagro po. Milagro ang Diyos, di ba? Diyos ang milagro, babagsak na. Ano yun? Baka pag bumagsak kayo dyan, magagalit yung may-ari ng lupa. Bakit biglang nagkaroon ng ganito rito? Sila patayo. May proseso ang Diyos. Pero naniniwala ako, mapatid, meron talagang milagrong gagawin ng Pan, but we have to work for it, mapatid. Everybody said, praise the Lord. Lily Tomlin says, the road to success is always under construction. Yung daanan patungo sa tagumpay, patuloy pang ginagawa. Ibig sabihin, para magtagumpay ka, patuloy kang gumawa. Amen. Sabihin mo sa tabi mo, anong ginagawa mo ngayon? What are you doing now? For that success, amen, na you are reaching for, you are going to, mapatid. What are you doing now? Now, mobilizing, that is to mobilize, do something. What will we mobilize? Mobilizing God's gift. The Bible tells us, we have just read a while ago, God's gift is without repentance.
Hindi pinagsisisihan ng Diyos ang kanyang regalo, lalo na't ito po, kapatid, ay binigay niya na. No, hindi niya pinagsisisihan. Hindi niya, that is irrevocable, sabi ng Amplified Version, kapatid. Ano-ano ba ang mga regalo ng Panginoon? Unang-una, kapatid, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Let me read it. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Your salvation is God's gift to you. Amen. It is the gift of God. Amen. By grace are you saved, not of your own works. Hindi dahil sa meron kang ginawa, ganito, umakit ka ng ganito, no. Meron kang tinanggap, and that is the grace of God, the blessings of the Lord. Your salvation, again, is God's gift. Amen. And that salvation, kapatid, will lead you to eternal life. Now, ito, let me alam natin Romans 6:23. Amen? Kabisado yung Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Now, let me tell you this. Lahat ng tao sa mundo, mananampalataya man o hindi, may eternal life. Narinig nyo? Sumama ka sa magkaroon ka ng buhay na walang ganyan. Kahit hindi mo sumama sa iyo, may buhay na walang ganyan. Lahat ng tao may buhay na walang hanggan. The question is, saan niya gugugulin yung buhay na walang hanggan? Yun ang dalawa lang. Langit o impyerno. Dalawa lang yun. Langit o yes, may buhay ka na walang hanggan ka. Saan mo gugugulin yan? Sa langit o sa impyerno? Jesus said, except a man be born again of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. So, born again lamang ang papasok sa langit. Amen. Saan pupunta yung hindi? 21:8 ng Revelations. Ano nga yan? Hindi ko na, dito. But the fearful, and the unbelieving, and the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and the sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part on the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Hell, yung pupuntahan ng mga taong ganyan. Binanggit ko sa inyo before, ang impyerno hindi talaga para sa tao. Para yan sa mga demonyo. Para yan kay Satanas at sa mga demonyo. 1/3 ng mga anghel na sumama sa kanya at naging mga demonyo. Para yan sa kanila. Kaya nga eternal anghel kasi eternal sila eh. Bakit may taong pupunta? Ayaw papigil eh. Kaya, may warning na. Ayan na nga. Yung mga ganyan, punta dyan sigurado. Tapos ayaw pa rin magsisi. Gusto deathbed repentance. Pag mamamatay na saka magsisisi. Praise the Lord. Walang ganun. Amen. Okay. So, your eternal life, mapatid, is, with the Lord, of course, is God's gift to you as well. Now, hindi ako magtagal, mapatid. We belong to the Church of Jesus Christ. Amen. When we were born again, tayo po isinama ng Panginoon mapatid sa kanyang church. Praise God. Hindi maliligtas ang tao kasi umanib sa isang church. No. Kaya siya naging member ng church kasi ligtas siya. Litin ko. Hindi ka aanib sa isang reliyon para maligtas. O dito sa amin, kumbaga dito sa church, sa gift church, maging member ka rito para ligtas ka. No. Hindi yon. Ligtas ka, kaya ka membro dito. We are a part of the Church of Jesus Christ. Now, kapatid, tayo po ay binayayaan ng Panginoon ng kaligtasan at tayo po ay ginawa niyang membro ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. Therefore, kapatid, because of that, meron po siyang mga binigay na gifts sa atin. Kaya nga, let me just remind you, kapatid, Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Paki-open nga yan. How shall we escape if we neglect so great salvation? Paano tayo makatakas kung pabayaan na lang natin itong napakalaking kaligtasan ito, napakailang kaligtasan ito, pinabayaan lang natin. Kaya huwag nating pabayaan. Which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by them that heard Him. And those are the apostles, mapatid. God also bearing them witness both with signs and wonders and diverse miracles and the gifts of the Holy Ghost according to His own will. So, kapag ikaw ay napahamak pa, mapatid, ikaw na may kasalanan nun. Amen. Wala kang dapat sisihin. Ikaw na may kasalanan nun. Kasi pinabayaan mo yung kaligtasan mo.
Amen. Ligtas na nga eh. All you have to do is work out, the Bible tells us, your own salvation with fear and trembling. Diba? That's what the Bible tells us. Work out your own salvation. Meron kang gagawin para patuloy kang maligtas. Kasi bakit? Like what I referred ka while ago, mapatid, yung nagsisi ka, nakasalanan mo, nagpabautis mo ka in Jesus' name, tumanggap ka ng Holy Ghost, praise the Lord, ligtas ka, para pagtapos nun, gagawa ka na ng makalokohan, di ba? Amen. Alam nyo, kaya after baptism ko, mapatid, kulang-kulang 1 taon pa ako bago ko na-receive ng Holy Ghost. Kasi bakit makulit pa ako eh. Taga dyan ako sa tramo, mapatid, nung kapitaan ko, praise the Lord, pag-graduate ko nga lang, graduate ako na high school, dyan sa Pasay West, mapatid, hindi ko binigay yung diploma ko sa nanay ko eh. Nag-disco-disco muna kami ng barkada. Sumisimba na ako noon. Praise the Lord. Maloko pa ako eh. Pero dumating yung araw, mapatid, na tinanggap natin, mapatid, ang biyaya ng Panginoon. Amen. Katulad din natin lahat. Hindi lahat sa atin ay pare-parehas na karanasan. Subalit, mapatid, amen, iisa lamang atin pong patutungan kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Now, there are spiritual gifts that the Lord has invested, I could say, to us all, which believes Him. And that is why Paul, the great apostle, told us in 1 Corinthians chapter 12, concerning spiritual gifts, brethren, mga kapatid, I would not have you ignorant. Huwag tayong maging ignorante. Ayoko maging wala kayong alam. Parang medyo masakit yata pakinggan. Ignorante. Yun lang walang alam. Sabi ni Paul, tungkol sa spiritual gift, ayokong maging walang alam kayo. You know that your Gentiles carried away to these dumb idols as you were led before. Kaya mga Gentile kayo na sumusunod lang kayo dito sa mga walang kwenta-kwenta mga Diyos-Diyos. Ito kita may sabi na, dito sa mundo, may ibang reliyon, may ibang turo, ako ay nalilito. May nagsasabing 3 ang Diyos. May nagsasabing 2 ang Diyos. May nagsasabing marami ang Diyos ng tao. Narinig niya kanta yan? Ang Diyos nila yari sa ginto't pilak, yari sa kahoy, tanso, bato, at mga bakal. Praise the Lord. Nakalimutan ko yung susunod din. Nakalimutan ko, mga kapatid. May isa po yun. May mura at mayroong mahal. At kung minsan naman ay hulugan. Kung di mo punasan yun, hindi mawawala yung agyo nun eh. Kung di mo bihisan yun, manatiling damit niya. Bakit? Sabi ng Bible, may mata, hindi nakita. May tenga, hindi nakarinig. May kamay, may paa, hindi nakakalakad. Sino maglilingkod sa ganyan? Pero ganun tayo dati, di ba? Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng kaunawaan. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say, look at this, that Jesus is the Lord. Merong ano dyan, tawag dyan, Mr. Mike, Hindi lang Jesus is Lord, but Jesus is the Lord. Siya yung Panginoon. Kasi there is only one Lord, the Bible tells us, and Jesus is the Lord. Amen. No man can say it, but by the Holy Ghost. Praise the Lord. Now, there are diversities, ibang gifts, but the same Spirit, and there are differences of administration, ito na, but the same Lord, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Look at this, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Nakita natin dito yung administration, operations, and profit. Verse 8, 4 to 1, meron dito, is given by the Spirit the word of wisdom. Not just wisdom, but the word of wisdom. Automatic kapag kinakailangan lumalabas. And to another, the word of knowledge. Not just knowledge, but the word of knowledge. By the same Spirit. To another, faith. Hindi pa by the same Spirit. To another, gifts of healings. Plural to, may S. Gifts of healing. Healing. Hindi healing na gano'n. Healing. Para, alam niyo na yun? Healing na ganito, pinapag-pray mo. Hindi yung healing na, healing. Gifts of healing. By the same Spirit.
To another, look at this, working of miracles. And that is a gift as well. So there are some here that can work miracles. Amen. It is not necessarily the pastor that must have it. I'm praying, but posibleng hindi ako yun. Posibleng meron dito na merong ganong gift. Miracles, healings. Praise the Lord. Amen. Kung gusto niyan, let the Lord know it. Sabi Lord, let me be. Amen. Working on miracles. So another prophecy. So meron ng ganyan dito. Dati nag-operate dito ang gift of prophecy. Amen. Every service natin talaga may nagpa-prophesy. Praise the Lord. So we are praying for that as well. To another, discerning of spirits, pagkilala sa mga espiritu. And to another, diverse kinds of tongues, iba't ibang lingwahe. To another, interpretation naman of tongues. Look at this, 11. But all these work at that one and the self-same Spirit, dividing every man severally as He will. So, hindi lahat yan naroon sa isang tao lang. The Lord divides it severally to every man as He will. Mas kilala ng Diyos kung sino dapat pagbigyan niya ng ganung regalo. And remember, the gifts and the callings of God is without repentance. Pag binigay niya yan sa'yo, hindi niya yan pinagsisihan na ikaw ang tumanggap niyan. Ay, dapat pala, kaya ano ko na lang nilipat eh. Dapat, no, hindi gano'n ang Diyos. Alam niya kung kanina niya ibibigay. Bakit ko ito binabanggit? Kasi mga kapatid, how can we motivate something, mga kapatid? Mobilize, should I say, how can we mobilize something which we do not know? Hindi pa natin alam, paano natin i-mobilize yan, paano natin gagamitin yan para sa pagkilos. For as the body is one and not many members, the church meaning, and all members are not, of that same body, being many are one body, so also is Christ. Talon tayo, verse 25. That there should be no schisms in the body. Para walang inggitan, walang pag-alingan o kung sino man mapatid no, sa katawan. Kasi bakit isa lang ang katawan? And that is the church of Jesus Christ. Amen. But that the members should have the same care one for another. That's the purpose of, kaya ang Panginoon, dinidivide niya yung mga gift niya. Hindi yung isang tao lang mapatid, yung lahat may gift. Alam mo, just recently, ngayon lang, pinakita ko sa FB, sabi, grabe naman yung pagdating lang ng pastor nila, ang dami mga talagang halos yung pastor nila, yung pinupuri nila, negro. Sa Africa yata, grabe talagang mulod, yung mga tao talagang, may nagbe-bless, pero iba yung bless na ginagawa nila talagang, grabe. Sabi ko, grabe itong tao ito. Halos sinasamba na nila yung tao eh. At sa internet. Kaya tama sinabing message kanina, mapatid, may blessing mapatid na ginagamit natin internet at yung mga ano tawag dyan, mga social media accounts natin. Amen. Pero may dangers din yan. Sabihin mo natin, may dangers din pala. May dangers din pala yan. Okay. So, saan ako na-explain sa inyo, mapatid? So, meron lang ganun. But whether one member suffers, all members suffers with it, or one member honored, all members rejoice with it. Ganun po tayo, mapatid. 27, now you are the body of Christ and members in particular. Bahagi kayo ng katawan ni Kristo at mga kabilang. And God hath set some in the church. These are gifts again ng Panginoon. First, the apostles. Second is the prophets. Third is the teachers. After that, miracles. Then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. So, yun ang mga gifts ng Panginoon sa church. Or are all apostles? Lahat ba apostol? Are all prophets? Are all teachers? Salamat. Nirecognize natin mga teachers natin kanina. Amen. Magandang gawin yan. Okay lang ba? Meron akong tinanggap na tawag dito, planner. Hindi man ako nagamit dito. Hindi, meron naman ako dito. Kaya lang, hindi ko makita. 2024 ba to? Ha? Notebook pala to. So, kita nyo, wala akong alam. Notebook pala to, no? Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat. Amen. Nirecognize natin yung mga teachers natin. And that is a gracious act, mga patid. Okay. It is a gift of the Lord kasi, mga patid. Teachers, na nakalagay dito. Are all prophets, all apostles, or all teachers? Are all workers of miracles? No, hindi lahat. Have all gifts of healing? No. Do all speak in tongues? Ito yung inaano ng ibang mga Trinitarians. Ibig sabihin, hindi lahat nag-speak in tongues. So, bakit kinakailangan nyo mag-speak in tongues? No. At tinutukoy dyan, gift of tongues. Do all have the gift of tongues?
Kasi bakit? Ang speaking tongues, automatic yun. Pag tumanggap ka ng Holy Ghost, mag-speaking tongues ka. Praise the Lord. Automatic yun. Automatic yun. But that does not necessarily mean that that is your gift. No. Hindi ibig sabihin yun ang gift mo. Meron kang gift of tongues. No. It's just the initial evidence that you have received the Holy Ghost. Kasi lahat ng tumanggap ng Holy Ghost sa Bible, nag-speaking tongues lahat. Amen. Pero hindi lahat may gift of tongues. Amen. Is that clear? Kasi how can we mobilize something na hindi natin alam? Kaya I'm telling you this. Okay. Saan ako? Do all speak in tongues, do all interpret? Na hindi lahat yan. Na mayroong gift of interpretation. But, look at verse number 31. Ang ganda nito. Covet earnestly the best gift. Amen. 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 Nasain mo ang the best para sa'yo. Amen. Kasi bakit? Meron talagang para sa'yo. At ibibigay yun ng Diyos sa'yo. Nasain mo yung the best para sa'yo. Hindi yung para lang sa, yung gusto mo, yung nandun sa, no, hindi. Kung ano yung sa'yo, Lord, kung ano yung kalooban mo para sa akin, yun ang ibigay mo sa akin. Even now. Amen. Can you say that? Lord, even now, give it to me. Praise the Lord. Oh, no, don't just look at me. Sabi mo sa Lord, even now, give it to me. The best gift. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. We are gifted as well with power. The Lord said, I give to you 10:19 to 20, power to tread on serpents and scorpions. I've quoted this a while ago, mapatid. Serpents and scorpions, above all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang sino mang makasakit sa iyo. Notwithstanding on this, rejoice not. No. Hindi dahil dito mag-rejoice ka, matuwa ka, no. It's good to rejoice with that, but because not only because of that. But not only with this, rejoice not, the Lord said, but rejoice. The spirit subjects are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Doon ka higit na magpasalamat, yung pangalan mo nakasulat na ron sa aklat ng buhay sa langit. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Hindi lang man po sa membership natin dito sa Gift Church, parang ano lang yan practice lang yan nang nandoon sa langit. Amen. Okay. Praise the Lord. Lapit tayo magtapos. It is also to be used for ministry. Kaya nga, we must mobilize it. The gifts and the callings of God that is within us, we must mobilize them, mapatid, for ministry. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Open nga yan again. 1 Peter 10, 4. As every man hath received the gift, and woman, if I may add, as every man or woman hath received the gift, claim it, even so, minister the same to another. Ipaglingkod mo rin yan sa iba as a good steward of the manifold grace of God. Wow. Amen. We are all stewards. Mga katiwala tayo ng manifold blessings ng Panginoon. Pinagkatiwala niya yan sa ating lahat. Think about it, mapatid. So, let's minister it to everyone, to someone in need. Why? When you have been entrusted by that, by the Lord Himself. If any man speak, verse 11, let him speak as of the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. Di sarili niya lang, kundi sa abilidad na binigay ng Diyos. That God in all things may be glorified through Jesus Christ. Itong point. Ito yung key point here, mapatid. Kapag meron pong pagkilos ng gifts of the Spirit, it must, praise the Lord, it must be that Jesus Christ is being lifted up the more. Ang point ko, mapatid, kapag merong isang manifestation o spiritual something, mapatid, that is happening sa isang bagay, sa isang lugar, mapatid, dapat si Jesus ang inaitataas. Kaya nga, nai-refer ko sa inyo, mapatid, yung nakita ko sa internet na mapatid, na halos siya na yung ginodiyos ng mga tao. Siya na, include me and my family, ganyan. Sabi ko, ano ba itong mga tao ito? Talagang, grabe. Yung yung mga nakahawak, talagang grabe. Grabe itong mga taong ito.
Kasi dapat si Jesus Christ ay inatataas, hindi kan sino mang tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Let Him, ang sabi ng Bible, mapatid, that the Lord Jesus Christ may be glorified, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Siya lang talaga dapat tumanggap ng yan, mapatid. Amen. Isang magandang palakpak before we end up, mapatid. Now, there are some goals, amen, that we as your ministers, mapatid, have come up with itong nakalipas na meeting namin. And I should, mapatid, relay it to you because this is the first Sunday of the month, mapatid. Amen. Sabi po ni Ben Stein, the first step to getting the things you want out of life is this: decide what you want. Pagdesisyonan mo kung ano gusto mo mangyari bago po makingyari yun. This is for implementation and information, for your information and implementation. Let me say, add this, mapatid, na let's pray for this. Again, number one, mobilize and reinforce our apostolic Pentecostal identity. That is the doctrines and practices. Mobilize natin ito at talagang palakasin pa natin yung atin pong pananampalataya sa atin pong mga aral, mapatid, at mga gawi. Amen. Admittedly, I could say, mapatid, ang meron pong ganitong doktrina dito sa siyudad ng Pasay. Believing that there's only one God in the name of Jesus Christ. Yes, there are independent congregations, I know, mapatid, but mas marami, mapatid, ang hindi. Let's mobilize, mapatid. Ano yung atin pong magawi? Practices. Number 2, attendance. Meron po kami target attendance, target membership bago tumagal o matapos ang 2023. Amen. As of now, mapatid, sa record natin, meron tayong membership dito na almost 70 membership. Ay, tama ba yun? Attendance yata pala, attendance yun. Umaga at hapon. Pinagsama. Hindi kasi minsan, pag hapon, maraming nandito rin sa umaga, nandun sa hapon. Hindi kasama sa bilang yun. Yun bang mga mate ng ano? So, meron tayong mahigit 70. So, ang target natin is, paabutin niya ng ano nga yun? 100. Tama ba, ministers? So, kaya ko sinasabi ito para pagtulong-tulungan natin. Pwede na tayo magsimula next Sunday kasi may bisita tayo. Sabi ko sa ministers, huwag nyo nang problemahin na, pastor, kasi mapupuno tayo. Hayaan na natin, Panginoon, mga problema dyan. Problema na ng Panginoon. Baka sabihin na, sikip na ito, invite pa ng invite ng mga tao, sikip na, bigyan ko nga ng malaking lugar. Church na naman to, hindi naman akin to eh. Church niya to eh. Praise the Lord. So, pag nakita na, gabi itong mga anak mo to, ang sikip-sikip nila, invite pa ng invite ng tao, talagang marami naman ako. Bigyan ko nga ng mas malaking lugar to, baka mapuno rin nila. Amen. Isip ko lang yun bilang tatay. Lalo siya yung pinakatatay natin eh. Ang ama, yun ang gusto, yung magandang mangyayari sa kanyang pamilya. Kabutihan, paglago ng kanyang pamilya. Amen? Amen? So, ganun din yung atin pong Heavenly Father, yung magandang bagay, yun din ang gusto niyang ibigay sa atin. Tandaan niyo yan, mapatid. He is our Heavenly Father. Amen. And He only wants what's best for us. Hallelujah. We can reinforce our membership system. Amen. Even our conversion, magkaroon tayo ng, meron tayong goal, mapatid, na merong mabaptize bago magtapos ang taong ito, mabaptize ng water in Jesus' name, sa tubig, mapatid, at magbaptize din ng Holy Ghost. Ilan ngayon? 20. Ngayon ay, October 1, bago dumating yung December 31, 2023, meron na tayong 20 na nabaptize in Jesus' name at 20 na nakareceive ng Holy Ghost. Ba't ganyan tingin sa akin? Parang napakalaking imposibilidad niya na. Grabe naman si Pastor. Pinagmitingan namin ng mga leaders yan at listen, kaunti pa nga yun. Hindi kayo makapaniwala? Kaya nga sinabi ko ito sa inyo ngayon, para pagtulong-tulungan nating gawin. So kaya pwede kayo magsimula ngayon. Kung alam mo yung katabi mo, wala pang Holy Ghost, akayin mo siya rito sa altar. Mamaya.
pray for him, pray for her, mapatid, and see to it na tumanggap siya, mapatid. Amen. If not now, at least you have asked it to the Lord. At kung hindi pa siya baptize, sabi mo na, kailan ka pa magpapabaptize? Amen. Naalala ko lang, may kinukwento si Pastor Ampad before, mapatid, na sinabihan niya, sabi, sige, Pastor, okay, Pastor, naintindihan ko na po yung doktrina niyo. Tama talaga yung doktrina niyo. Ayos yung doktrina niyo. Wala akong masasabi sa doktrina. Okay, okay lang ako mabaptize. Isa ka na lang po. Kasi meron po akong aayusin, ganito. Hindi, kailangan, ngayon ka na magpapabaptize. Kasi saka na lang po, meron ka akong, pupunta rin, dyan din ang punta natin, Pastor. Dyan din po punta natin. Dyan ang punta natin. Tanggap ko na yan. Dyan ang punta na. Huwag lang ngayon. Dumating ang araw, patay. Namatay yung tao na yun. Kasi bakit? Sinasabihan na siya ng Pastor, ngayon ka na magpapabaptize. Hindi, saka na. Ang tanggap ko na, tama yan. Ang nangyari, patay. Yung tao na yun. Kasi bakit? Ayaw pa, sinasabihan na ng Panginoon that time. Ginagamit yung pastor, mapatid, para sabihin siya, kasi bakit? Kukunin na yung buhay niya ayaw. Nasa kanya yun. Praise the Lord, everyone. Kaya kung di pa baptize yung katabi mo, sabi mo, hanggang kailan pa? Amen. Amen. Okay, let's work together, mapatid, sa bagay na yan. 20. Mula ngayon hanggang pagtatapos ng December. Financial restructuring. So, alam natin sa atin pong givings, mapatid. Atin pong kami, sa target natin, magkaroon tayo ng fellowship centers sa mas maraming barangay sa Pasay City. Ngayon, meron tayong pinasimulan, mapatid, sa Merville. Meron tayong gawain doon sa Merville. No, hindi pa sila nagsa-Sunday service doon. Mapatid, Bible study pa lamang. Pero meron tayong gawain na po tayo sa Merville. Ilang pamilya doon, ilang bahay na rin po doon, mapatid. Darating araw, magkakaroon na rin ng service doon. Pero dito sila membro. Pag dumating lang yung panahon, mapatid. Ang prayer natin, yung mga fellowship center na yan, dumating ang araw, maging local church yan. Kasi bakit? There are 201 barangays in Pasay City. 201 barangays ito. Tayo nasa barangay. Anong barangay ito? Paano natin mamobilize? Hindi nga natin alam. Ano, Melanie? Anong barangay ito? Yung mga taga rito? Bira, laking ano na sa atin ito Lobat. Praise the Lord. So, meron tayo, at least, sabi ko sa Panginoon, sabi ko kay Pastor Job kasi hati tayo. May isa pang church dito sa Pasay Dalawa tayo rito sa UP. Sabi ko, tag 100 tayo Sabi ko, sa 201 barangay sa Pasay, tag 100 tayo. Sige kuya, tag 100 tayo. Okay, sige tayo. So 100, sabi ko, yung tithes na lang noon, 10 barangays na lang, magkaroon tayo ng gawain. Praise the Lord. Ba't ko sinasabi? Para pagtulong-tulungan natin. Kung saan ka man nakatira dito sa Pasay, gusto mo magkaroon ng fellowship dyan sa lugar nyo, let's do it. Pag-usapan natin, come to us. Amen. Tell us. At tayo po yung magpasimula ng gawain dyan. Palakpakan natin ang Panginoon. As we end, mapatid. Let's all stand. As we end, hallelujah. Organize internet-based broadcasting system for domestic and global missions. And that is what we are doing today. That's why, by the grace of God, for your information, mapatid, understanding, bumili po tayo ng camera na ginagamit na po, mapatid. Ang purpose ng camera, mapatid, is for our online broadcasting and recording. Amen. Kasi bakit? Dahil nasa online tayo, ang daming nakakita nito. Amen? Kahit sa abroad. So mapatid, dapat din maging blessing tayo sa kanila. Pero tingnan nyo, search ninyo, mapatid, yung mga nag-watch doon sa broadcast natin, tingnan nyo, ilang piraso lang, tas ilan lang, minsan 1 second lang, 2 second lang, napindot lang. Hindi talaga nag-watch. Paano nila maintindihan yung service natin? Napindot lang nila, hindi nag-watch. Pero bakit kasi? Kasi meron pang mga drive times, mapatid. Okay? Dead spots, should I say. May mga dead spots sa ating service na nakalagay pa rin doon. Kaya bumili tayo niyang camera, mapatid, para may edit kung ano lang maibabroadcast natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko, yung simula natin, and then yung song leading natin, mapatid, dapat kasama yan, at yung preaching. Para yung magwa-watch,
iba talaga maramdaman agad kasi bakit? Ang ganda ng pagkilos ng Panginoon pag umaawit tayong lahat, di ba? Ang ganda ng Holy Ghost. And I know the Lord can work to them because of because of our worship. Amen. And then they will be hearing the preaching of the word. Hallelujah. So we will have it, mapatid. Internet-based broadcasting system. Powerful prayer meetings. Attend our prayer meetings. Every Monday, mapatid, meron tayong prayer meeting dito sa church na ito. Amen. And you can attend online as well, mapatid. Amen. Atin pong worship. As our worshipers, mapatid, are playing, mapatid, our background music for our altar call, mapatid. Again, mapatid, the altar will be opened. Mapatid, you can go to this altar, mapatid, if you want something, mapatid, you want to present something to the Lord, mapatid. Amen, today. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. Mobilizing God's gift for a better ministry. I can say, mapatid, that since this church was started way back on 2010, I cannot literally say, mapatid, that we have done the best thing. Oh yes, we may have done things before, mapatid, na I could not say na okay na the best. No, I know we can do better. We can do better, mapatid. Hallelujah. But the Lord has blessed us at wala po tayong masasabi sa ating dakilang Panginoon. What is done for us is so amazing. The love that He has for us, hindi natin ito maipaliwanag. All I know is I once was lost. All I know, I once was lost. But now I am found. I was once blind, but now I see. Yun ang alam ko. Dati akong ligaw, ngayon nakita na sumpungan ako. Dati akong bulag, ngayon malinaw ko nang nakikita ang katotohanan. That God is good and Jesus is alive and well. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Ganda nung inawit na isa nating kapatid kanina, mapatid. Anong hiwaga ng pag-ibig ng Panginoon? Hallelujah. That is an very old song, mapatid, that I used to sing in my personal devotions, mapatid. Hallelujah. Because tunay, napakahiwaga ng pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen? So before we can mobilize, amen, our gift, amen, let's first acknowledge the giver of that gift. Let's worship the giver of that gift. Let's sing that song, mapatid. Amen. What is done for me first? What is done for me is so amazing. Before we pray, let's worship Him. The love He has for me, I cannot explain. All I know is I want